Alam nyo ba, may isang malaking paradox na sobrang juicy pero deadma lang tayo pag-usapang Middle East na itong si Iran at Israel, hindi naman talaga sila born to hate each other. Kung ituturing nating isang komplikadong katawan ng Middle East, yung bardagulan sa pagitan ng Tehran at Tel Aviv ay hindi isang genetic disease na dala-dala na nila simula nung pinanganak sila. Sa totoo lang, may panahon pa nga na para silang magjowang goals na nagtutulungan sa isang toxic na environment para lang mabuhay. Ang daming tao ngayon na hook sa mga breaking news tungkol sa airstrikes, banta ng nuclear war at mga misteryosong asasinasyon. Kaya ang akala tuloy ng marami libu-libong taon na itong away na to. Pero mga bes, ang kasaysayan ay may resibo at ibang-iba ang kwento nito. Bago ang taong 1979, nung panahon pa ni Shah Mohammad Reza Pahlavi, si Iran at Israel ay magbesti sa usapang security at strategic partnership. Isang katotohanan nito na siguradong ikakashock ng sino mang ngayon lang nag-aaral sa military history ng rehiyong ito. Pero siyempre, gaya ng anumang plot twist sa teleserye, nagkaroon ng malaking lamat noong 1979 Islamic Revolution. Nung umupo ang bagong management sa Tehran, parang nag-undergo sila ng major surgery para putulin lahat ng koneksyon sa nakaraan at biglang naging ultimate villain ang Israel sa kanilang paningin. Para magets natin itong pagbabago, kailangan nating balikan yung era ng walang away. Noong 1960s at 1970s, iba ang takbo ng utak ng mga tao sa Middle East. Ang main karakter noon ay ang Arab nationalism, lalo na sa ilalim ni Gamal Abdel Nasser NG Egypt. Para sa Iran at Israel, itong dambuhalang Arab bloc na nakapaligid sa kanila ay parang mga antibodies na gustong lamunin ang kahit anong foreign body. Hindi Arabo ang mga taga-Iran at lalong hindi Arabo ang mga taga-Israel. Dahil pareho silang outcast, natural lang na magkampihan sila. Si Iran noong panahon ng Shah ay feeling Westerner, punong-puno ng modernong armas at may pangarap na maging bodyguard ng Gulf region. Pero takot na takot ang Shah na baka mahawa ang mga kapitbahay niya tulad ng Iraq, ng radical Arabism at impluensya ng Soviet Union. Sa kabilang banda, ang Israel naman na napapaligiran ng mga kaaway ay nag-imbento ng tinatawag na periphery doctrine. Para itong survival mechanism, kung ang mga nasa gitna ay galit sa'yo, humanap ka ng tropa sa labas ng circle. At doon pumasok si Iran kasama ang Turkey at Ethiopia bilang mga perfect partners. Kahit hindi sila masyadong PDA sa kanilang diplomatic relations para hindi ma-trigger ang mga conservative na pari sa Iran, palihim na nagbebenta ng langis ang Iran sa Israel nung panahong naka-embargo ang Israel sa enerhiya. Bilang ganti, binigyan ng Israel ang Iran ng tech sa agrikultura, security training at intelligence na sobrang laking tulong para sa sabak ang secret police ng Shah. Yung daloy ng langis mula sa Iran papuntang ilat sa Israel ay hindi lang basta transaksyon. Ito ang nagsilbing dugo na nagpatakbo sa makinarya ng digmaan at ekonomiya ng Israel nung panahong loner sila sa mundo. Nagtayo pa nga sila ng Eilat-Ashkelon Pipeline, isang major artery na nagdala ng langis ng Iran papuntang Europe nang hindi nadadaan sa Suez Canal. Sa usapang military, mas malala pa ang collab nila. May tinatawag silang Project Flower, isang top secret na misyon para gumawa ng mga advanced missile system kung saan Iran ang taya sa pera at Israel naman ang taya sa talino. Nagtayo sila ng security network para tapatan ang Iraq na common enemy nila noon. Ang point dito, binabasag nito yung mindset na natural ang galit ng Iran at Israel sa isa't isa. Noon, mas matimbang ang interes ng bansa kaysa sa relihiyon o kultura. Pero alam nyo naman ang buhay, pwedeng magkaroon ng mutation na magpapabago sa lahat. Ang ground zero ng pagbabagong ito sa Middle East ay ang taong 1979. Ito ang puso ng kwentong hinihimay natin. Nung napatalsik ng mga protesta ang Shah, hindi lang basta nagpalit ng leader ang Iran, nagreformat sila ng buong pagkatao. Mula sa pagiging pro-West, naging Islamic Republic sila sa ilalim ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Hindi lang ito basta politika, isa itong ideological earthquake. Ang slogan na Exporting the Revolution ang naging core nila at para maging seryoso ang dating nito, kailangan nila ng kaaway na worthy. Biglang nagkaroon ng bagong immune system ang Iran at ang turing nila sa mga dati nilang tropa ay mga mapanganib na virus na dapat puksain. Mula noon, hindi na tiningnan ng Israel bilang kapitbahay o partner. Sa bagong pananaw ng mga pinuno sa Tehran, ang Israel ay naging extension ng West, isang tumor na itinanim sa gitna ng Islamic world. Tinawag ni Khomeini ang US na Great Satan at ang Israel na Little Satan. Ang mga salitang ito ay hindi lang pampagana sa rally, ito ay total reprogramming ng strategic navigation ng bansa. Ang away na ito ay hindi dahil sa agawan ng lupa o tubig gaya ng normal na away kapitbahay. Galing ito sa pagbabago ng identity ng Iran.
Ang Israel ang naging total opposite ng lahat ng pinaniniwalaan ng Islamic Revolution. Para sa Tehran, ang existence ng Israel ay patunay ng kahinaan ng mga Muslim sa ilalim ng mga imperialista. Pero bakit nga ba kailangan ng isang revolusyon ng ganitong klaseng kaaway? Dito na tayo papasok sa mas malalim na usapan. Sa kasaysayan, ang mga revolutionary regimes ay laging may identity crisis pagkatapos manalo. Para manatiling solid ang mga tao at mapatahimik ang mga kalaban, kailangan nila ng isang permanenteng banta. Para sa Tehran, ang pagiging anti-Israel ay hindi lang basta paniniwala, tool ito para sa political survival. Sa pagwagayway ng bandila ng pagpapalaya sa Jerusalem o Al-Quds, ang Iran na hindi Arabo at puro Shia ay nakahanap ng paraan para makuha ang loob ng mga Sunni Arab. Kaya ang Israel ay naging pundasyon ng power structure ng Islamic Republic. Sa mga unang taon ng away na ito ay puro sa diaryo, sermon sa moske at mga marcha sa kalsada lang. Ang Israel ay naging isang konsepto na ginamit ng Iran para ipakita na sila ang tunay na tagapagtanggol ng mga inapi. Ang pagbuo sa Quds Force, ang elite unit ng Revolutionary Guard na ipinangalan sa Jerusalem, ang patunay na ginawa nilang institusyon ang galit na ito. Pero syempre, mapapanis ang ideology kung puro salita lang. Mula sa mga galit na talumpati, nagsimulang gumalaw ang kanilang strategy. Hindi sila agad nag-all out war dahil sa layong 1,000 kilometro, pero nagsimula silang gumamit ng mga proxy, parang virus na pumapasok sa katawan gamit ang ibang cells. Ang big break ng Iran sa border ng Israel ay nangyari noong 1982 nung pumasok ang Israel sa Lebanon para habulin ang PLO. Dahil sa gulo at galit ng mga Shia sa Lebanon, nakahanap ang Iran ng perfect na laboratorio. Nagpadala ang IRGC ng mga military advisors para mag-train at magpondo ng mga lokal na grupo. Ang resulta? Ang pagsilangang Hezbollah o Party of God. Hindi lang ito basta armadong grupo, ito ang perfect DNA clone ng Iran sa ibang bansa. Dahil sa Hezbollah, nailapit ng Iran ang kanyang banta sa mismong pintuan ng Israel. Ang away na dati ay malayo, naging madudugong ambush, suicide bombing at ulan ng rocket sa hilagang Israel. Dahil naging successful ang model ng Hezbollah, ginaya ito ng Tehran sa buong rehiyon. Nagsimula silang sumuporta sa kahit sinong galit sa Israel kahit hindi sila kapareho ng sekta. Ang pagtulong sa Hamas at Islamic Jihad sa Gaza ay patunay na kayang isantabi ng Iran ang Shia-Sunni divide para lang mabuo ang axis of resistance. Ang alyansang ito ay parang mga dambuhalang galamay na galing Tehran na nakasakal sa paligid ng Israel. Sa kabilang banda, ang Israel naman ay tinitingnan ito bilang isang lumalalang cancer na nagbabanta sa kanilang buhay. Ngayon, ang away ay hindi na lang poster sa kalsada, naging mahabang laro na ito ng ubusan ng lakas at pasensya. Dito nyo siguro itatanong, bakit ba sila galit na galit wala naman silang shared border? Dito na tayo sa mas mahirap na part ng script. Ang away na ito ay hindi lang tungkol sa lupa o langis. Ang core ng gulo ay ang agawan kung sino ang magdidikta ng order sa Middle East. Clash ito ng dalawang magkaibang vision. Ang Iran, na may memorya ng pagiging Persian Empire, ay naniniwalang sila ang natural na boss ng Gulf at dapat silang mamuno sa pagpapalaya sa impluensya ng West. Samantalang Israel naman, na may backup ng US at matinding military tech ang nagsisilbing harang para mapanatili ang status quo na gusto ng mga taga-West. Lalong uminit ang sitwasyon nung lumabas ang balita tungkol sa nuclear program ng Iran. Para sa Israel, ang isang bansang nangangakong buburahin sila sa mapa habang nag-enrich ng uranium ay isang red line. Ang pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran ay hindi lang banta sa nuclear monopoly ng Israel, kundi isang existential threat. Takot ang Israel na kapag may nuclear umbrella na ang Iran, mas magiging matapang ang mga proxy nito tulad ng Hezbollah at Hamas dahil alam nilang hindi sila pwedeng resbakan ng todo ng Israel. Sa paningin naman ng Iran, ang Israel at ang mga secret nuclear weapons nito ang pinakamalaking hadlang sa kanilang pangarap at seguridad. Dahil sa deadlock na ito, pumasok ang gulo sa isang bagong phase, ang shadow war. Simula 2010s, bumilis ang tempo ng bakbakan. Hindi ito sa battlefield na may tangke, kundi sa computer codes, mga espiya at stealth drones. Ang Stuxnet malware na gawa raw ng US at Israel ay pumasok sa computer system ng Iran at sumira ng libo-libong centrifuges. Ito ang unang beses sa kasaysayan na ang isang cyber weapon ay nakagawa ng damage na parang binomba ang isang pasilidad. Para itong biological virus na dinisenyo para atakihin ang pinaka-importanting organ ng Iran. Hindi lang sa internet ang bakbakan, pati sa totoong buhay ay dumanak ang dugo.
Sunod-sunod na pinatay ang mga top nuclear scientists ng Iran sa gitna mismo ng Tehran gamit ang mga magnetic bombs o satellite-controlled machine guns. Pinakita ng Mossad na kaya nilang pasukin ang loob mismo ng Iran. Siyempre, hindi nagpa-ghosting ang Iran. Ang Quds Force ay nagplano rin ng mga attack sa mga diplomat at interes ng Israel sa buong mundo mula India hanggang South America. Nagpadala rin sila ng mga advanced missiles sa kanilang mga proxy. Pati sa dagat, nagkaroon ng tanker war kung saan ang mga barko ng magkabilang panig ay tinatamaan ng mga drone o limpet mines. Nung sumabog ang civil war sa Syria, ginamit ito ng Iran para isalba si Bashar al-Assad at gumawa ng land corridor mula Tehran hanggang Lebanon. Ang logistic route na ito ay parang isang malaking artery na nagbobomba ng armas malapit sa border ng Israel. Dahil dito, sinimulan ng Israel ang Campaign Between the Wars o CBW. Libu-libong airstrikes ang ginawa nila sa Syria para wasakin ang mga convoys at base ng Iran. Ang langit ng Middle East ay naging isang 3D chessboard kung saan sinusubukan ng Israel na putulin ang supply line ng Iran bago pa ito makarating sa mga proxy. Isang delikadong balanse ito kung saan nagpapalitan sila ng suntok pero ayaw nilang mauwi ito sa all-out war. Pero ang gray zone na ito ay hindi pwedeng magtagal forever. Minsan, sumasabog din ang pressure. Kamakailan lang, nakita natin ang pagbagsak ng mga unspoken rules. Nung binomba ng Israel ang mga top generals ng Iran sa isang diplomatic facility sa Damascus, tinamaan nila ang pride ng Tehran. Sa unang pagkakataon, direktang umatake ang Iran mula sa sarili nilang lupa papunta sa Israel gamit ang daan-daang drones at missiles. Kahit na-intercept ang karamihan nito, markado na ang kasaysayan. Wala na ang maskara ng proxy war, harap-harapan na ang bakbakan ng dalawang pinakamalakas na military sa rehiyon. Ang pagbabagong ito mula sa secret collab papuntang shadow war at ngayon ay muntik ng maging direct war ay bumago sa buong Middle East. Bilyon-bilyong dolyar ang nasasayang sa armas imbes na sa development. Ang mga kapitbahay ay napipilitang pumili ng side o kaya naman ay nagiging biktima ng proxy war. Para sa Israel, ang pagpapanatili ng lamang sa tech laban sa Iran ay uubos ng resources. Para sa Iran, ang pagpapanatili sa axis of resistance sa kabila ng mga sanctions ay nagpapahirap sa kanilang ekonomiya at nagiging sanhi ng galit ng sarili nilang mamamayan. Pareho silang sugatan sa gulo na to at ang away nila ay naging isang struggle for survival na parang tadhana. Kung titingnan natin ang buong picture, may isang mahalagang lesson dito. Ang away ng Iran at Israel ay hindi dahil sa sumpa ng nakaraan o relihiyong hindi magkasundo simula nung unang panahon. Produkto ito ng modernong panahon at ng mga gulo ng 20th century. Bago ang 1979, napatunayan nilang pwedeng mag-collab ang magkaibang bansa para sa interes. Pero nung pumasok ang revolutionary ideology, naging simbolo ng kasamaan ang dating partner. Mula sa away ng isip, naging away ng security, naging proxy war at ngayon ay direct confrontation na. Pinapakita nito na sa politika, walang permanenteng kaaway. Nagbabago lang ang interes at identity. Isipin nyo rin ang epekto nito sa mundo. Nung nag-decide ang Iran na i-reprogram ang kanilang foreign policy noong 1979, nadamay ang lahat, ang Israel dahil nawalan ng tropa sa silangan lalong kumapit sa US. Ang Iran naman dahil kinalaban ng dalawang superpower noon natutong maging independent at matapang sa paraang brutal. Ang isolation na ito ang nagtulak sa kanila na gumawa ng sariling missiles at drones mga armas na ngayon ay nagpapabago sa mukha ng digmaan hindi lang sa Middle East kundi pati sa ibang panig ng mundo. Ang away na ito ay isang classic example ng security dilemma. Kapag nagtayo ng proxy network ang Iran para protektahan ang sarili, tinitingnan ito ng Israel bilang paghahanda sa gulo. Kaya mag-airstrike ang Israel na ituturing naman ng Iran bilang banta. Kaya mas magpapalakas pa sila. Parang autoimmune disease sa katawan ng Middle East. Ang mga antibodies na dapat ay proteksyon, sila pa ang umaatake sa sariling tissue, kaya lalong humihina ang buong system. Walang diplomacy na makabasag sa loop na ito dahil zero ang tiwala nila sa isa't isa. Hindi rin ito nangyayari sa isang vacuum. Lalo itong ginagatungan ng mga malalaking bansa. Ang US na todo suporta sa Israel ay nagpataw ng pinakamabigat na sanctions sa Iran para sakalin ang ekonomiya nito. Dahil dito, lumapit ang Iran sa mga kalaban ng US tulad ng Russia at China. Ang mga armas ng Iran ay nakikita na sa Europe habang ang pera at tech mula sa Asia ay dumadaloy sa Tehran. Ang away ng Tehran at Tel Aviv ay naging isa sa mga main fault lines ng mundo kung saan nagbabanggaan ang mga dambuhalang tectonic plates ng power. Huwag din nating kalimutan ang psychology ng mga leaders.
Para sa mga nasa taas sa Iran, ang galit sa Israel ay naging parang dogma na hindi pwedeng questionin. Ang kahit anong kompromiso ay ituturing na pagtataksil sa revolusyon. Sa Israel naman, ang trauma ng Holocaust ay nakabaon sa isip nila. Pag narinig nilang gusto silang burahin ng Tehran, hindi nila ito tinitingnan bilang biro. Tinitingnan nila itong bloody promise. Ang mindset na never again ang nagtulak sa kanila na umatake muna bago sila maunahan kahit ano pa ang sabihin ng ibang bansa. Isang side ay driven ng mission, ang isa naman ay driven ng survival fear. Isa pang plot twist ay ang pagbabago ng isip ng mga Arabo. Noong 1960 sila ang banta sa Iran at Israel. Pero ngayon, dahil sa takot sa Iran, ang mga Arabong bansa tulad ng Saudi Arabia at UAE ay nakikipagkaibigan na sa Israel sa pamamagitan ng Abraham Accords. Ang kasabihang, the enemy of my enemy is my friend, ay buhay na buhay. Ang Israel na dati ay outcast, naging security partner na ng ilang Arabo para pigilan ng Iran. Dahil dito, lalong nararamdaman ng Iran na nako-corner sila, kaya lalo silang nagwawala para makawala sa pagkakasakal. Ano na ang mangyayari sa future? Sa totoo lang, malabong magkaroon ng peace treaty sa malapit na panahon. Masyadong malayo ang kanilang paniniwala at interes. Ang shadow war ay magpapatuloy pero mas high-tech na gamit ang AI, quantum computing at mas advanced na cyber weapons. Ang pinakamalaking takot ay ang miscalculation. Isang maling galaw ng proxy, isang asasinasyon na sumablay o isang breakthrough sa nuclear program ng Iran ay pwedeng magpasabog sa buong rehiyon. Ang Middle East ay parang isang biological time bomb na hindi na tinatablan ng kahit anong diplomatic antibiotic. Pero kung gagamit tayo ng microscope para tingnan ang mga tao mismo, makikita nating pagod na rin sila. Sa Iran, ang mga kabataang pinanganak after the revolution ay sawang-sawa na sa isolation, inflation at kawalan ng kalayaan. Para sa kanila, ang anti-Israel slogans ay wala ng kwenta kumpara sa kumakalam na sikmura. Ang mga protesta doon ay senyales ng lamat sa pagitan ng gobyerno at ng tao. Sa Israel naman, kahit solid sila laban sa Iran, hati ang lipunan nila sa politika at sa issue sa Palestine. Ang gulo sa loob ng bawat bansa ay pwedeng maging wildcard na babago sa takbo ng laban. Ang pagod na ito ay ramdam sa buong Middle East. Ang Lebanon, Syria at Iraq ay wasak na dahil naging battlefield sila ng proxy war NATO. Bagsak ang ekonomiya at milyon-milyon ang lumikas. Ang Cold War ng Iran at Israel ay umubos sa lakas ng isang rehiyong dapat sana ay mayaman sa history at resources. Pinatunayan ng halos kalahating siglo ng away na walang military solution na makakapagbigay ng absolute security. Habang sinusubukan nilang sakalin ng isa't isa, lalo lang silang nalulunod sa isang cycle ng kawalan ng katiyakan. Ang pinakamalaking lesson dito ay kung gaano kadelikado ang ideology kapag hinaluan ng power ng gobyerno. Bago ang 1979, pinakita ng Iran at Israel na kayang isantabi ang pagkakaiba para sa ikabubuti ng lahat. Pero isang palit lang ng management at ideology, naging baliktad ang lahat. Ang away nila ay hindi batas ng kalikasan, gawa ito ng tao, pinalaki ng politika at diniligan ng dugo. Ang pag-intindi sa pinagmulan nito ay nag-aalis sa atin sa mga maling akala. Pinapaalala nito sa atin na sa mundo ng geopolitics, ang kaibigan at kaaway ay hindi itinatakda ng libong taon na nakaraan, kundi ng mga desisyon natin ngayon at bukas. Mahaba-haba na rin ang nilakbay natin sa paghimay sa away na to. Mula sa patagong collab noong Periphery Doctrine era kung saan langis ang kapalit ng intelligence, hanggang sa shock ng 1979 revolution kung saan nag-transform ang Iran at ginawang Little Satan ang Israel. Nakita natin kung paano naging Hezbollah ang mga salita sa rally at kung paano gumanti ang Israel gamit ang mga cyber virus at asasinasyon. Lahat ng ito mula sa pagiging magbesti hanggang sa pagiging mortal na magkaaway ay nagpapakita kung paano nabubuo at inaalagaan ng isang matinding galit. Ang gulo na ito ay hindi na lang usapang Middle East, usapang mundo na ito. Ang away ng Iran at Israel ay parang isang negative feedback loop. Bawat galaw ng isa, lalong nananakot sa isa. Kahit sa mga nuclear talks sa Vienna o sa mga pagsabog sa Damascus, ang anino ng away na ito ay laging nandoon. Ang nagsimula bilang internal change sa isang bansa ay naging bombang nagbabanta sa kapayapaan ng mundo. At para magets natin kung paano ito i-diffuse o kahit paano mabuhay ng hindi sumasabog, kailangan nating laging tandaan kung saan ba talaga ito nagsimula. Kaya ang tanong ay hindi kung kailan pa likas na magkaaway ang Iran at Israel. Ang tamang tanong ay kailan pinalitan ng isang survival match ng isang practical partnership
At ang sagot ay nandoon sa taong 1979 nung nagpalit ng gobyernong Iran, nagpalit ng utak at syempre nagpalit din ng listahan ng mga kaaway